gusto nilang pagmukhain na si Sara Duterte ay nag-imbento ng pangalan para bigyan ng pera. Pero ito hindi nila magawa. Na-approve ba nila na yung tumanggap ng pera ay si Sara Duterte rin? At napunta kay Sara Duterte yung pera. Wala. Yun ang hindi nila magawa. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method, a procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Kita Your mo, Honor. ha? Kita mo? Yung bunganga mo, pasmado rin, Atty. Sipon. Ha? Kam No. o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your Honor. kabayan. Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly Nako ka, Mamang Keso. use appropriate language as well. Inside the We, story. Your Honor, may we move to strike that last question? Dapat i-strike nga Hindi talaga. impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at. Buti na lang. And you've said it That is anyway. all po kung ano pong Hindi. Kapag kasi yung bulb, Good! kaya kakailangan may bulb bilang At ano, Miss Gina Acosta, okay lang yan, ha? Ayos yan. Kunyari, hindi mo alam yung tinatanong niya. Good! Oh, laruin mo lang sila. Kumbaga, kunyari, magtanga-tangahan ka muna dyan. po. Okay. Alam niyo na si Colonel Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Natural, amo nila yun eh, kita mo. Ato kahit anong paliwanag mo dito kay, kilala nyo naman kung anong kulay niyan, kasama sa tracing bulok. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Wala pa rin kayo makuha. Nagkakaigit-igit na ho kayo. Itong dalawang tolfok na to. Stupid ka pang nalalaman. Unggoy! Ayan, mamaya pasadahan natin. Mukhang wala na hong pag-asa itong mga senatorial judge. Na gustong-gustong paaminin itong si Miss Gina Acosta. Hindi ho aamin yan dahil wala naman aaminin. At mamaya papasadahan natin. Itong si Ligutan, si Boy Sipon. Ano pangalan? Ligutan? Boy Sipon na lang, Boy Sipon, ha? Nasuplak ho, ni Mamang Escudero. Bakit? Alam mo, ikaw, Sipon, Sipon, Atty. Sipon, pag ikaw gumagawa ka ng kwento mo, sa mga pasaring mo na scam, okay lang sa'yo. Pag ikaw ay sinasabiha, pag halimbawa may narinig kang hindi maganda sa tenga mo, sasawayin mo, mag-object ka. Nasaway ho ito. Dahil sa kanyang pagsasalita na scam daw. Ang pangit po ng termino mo. Noong nagsalita itong si attorney ng defense, na parang mini trial, yung ginagawa nyo, o ginagawa ng prosecution, dati kasi, nung naimbitihan niya si Gina Acosta doon sa mini trial, talaga mini trial naman eh. Injustice Committee. Ngayon, umiyak. Si Boy Sipon. Ito, nasuplak siya dito. Pasok natin. In Davao City, prior to 2022, hindi po ba, ma'am, same pa rin yung procedure na ginagawa nyo? Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, and then sabi mo, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? Practice nyo doon.
I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Ma'am, hindi po ba ito yung nagiging method of procedure? May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? May- Method of procedure, ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Kita Your mo, Honor. ha? Kita mo? Yung bunganga mo, pasmado rin, Atty. Sipon. Ha? Hindi mo tinitingnan at hindi mo binabantayan ang pananalita mo. Meron ka pang pamodus-modus. Meron ka pang pa-scam-scam. Pero pag halimbawa, ang depensa nagsalita, ngangaw-ngaw ka. Ngaw-ngaw, iyak, ganon. May pamodus-modus ka pa. Kaya dito sa sinabi mo, ha? Ito. Ito isang scam o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your Honor. kabayan. Argumentative. Counsel, Wait it's not lang, wait only lang, wait lang, ha? argumentative, Mukhang but nagka-error na tayo kindly, dito. Use appropriate language as well. Ulitin natin, ha? Hindi pa to isang scam. Ha? Itong pinagsasabi mo. Parang, pangit naman pakinggan. Sino nang scam? Diba? Nagtatanong lang tayo, sino ho ba ng scam? Oo, para sabihin mo yan, mga bagay na yan. Kaya kayo na tutuliro dyan dahil hindi kayo makakuha ng ibang sagot, ng tamang sagot. Pinagtatawanan lang kayo dyan, pati yung mga senador dyan, pinagtatawanan lang sa bayan ng Pilipino kasi pilit kayo ng pilit, paulit-ulit ang tanong, wala kayong makuha ng tamang sagot kasi wala naman hong sasabihin. Ang kukulit nyo. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your Honor. kabayan? Argumentative. Your Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well. Sinawang impeachment Dapat ganon. Ayusin mo kasi yung bunganga mo. Ha? Medyo bulok yung bunganga mo. Dami mo sasabihin, scam. Sino ang scam? Diba? Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero, si Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan, matapos nitong gamitin ang salitang scam. Buti nga. Habang tinatanong ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol sa confidential funds. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilin lang sa pera ng taong bayan? Tanong ni Ligutan. Agad itong tinutulan ng depensa dahil umano'y argumentative ang tanong. Tama lang. Ayon si Escudero. Argumentative naman talaga eh. Hindi lang argumentative. May conclusion pa. Diba? Yan ang banat nila eh. At pinaalalahanan si Ligutan na gumamit ng angkop na pananalita sa loob ng impeachment court. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Buti nga. Minsan magtututbrush para mabango ang lumalabas sa bibig. Ano ka ng ba? Diyan pa kayo mangi-scam. Akala nyo mai-scam yung sambayan ng Pilipino. Gusto nyo paniwalain? Ano kayo? Hilo? Nagtipakalong ito. Pati mga senador ho. Nagkaigit-igit na ho. Wala makuha. Diba? Pipilit nyo eh. Wala naman naaminin. Saka ang tanong, wala hong in-scam si Bibi Sara. Wala hong dinorobo. Hindi namin sasabihin sa inyo kung saan ginamit yung pera. Hindi namin sasabihin sa inyo, ginamit ni Bibi Sara, ibigay sa ating kababayan, sa burial assistant, medical assistant, sa mga cancer patient, sa mga medical assistant, gamot. Hindi namin sasabihin sa inyo yan. Basta kami, alam namin. Binigyan kami ni Bibi Sara, tulong ni Bibi Sara sa amin noong nangangailangan kami. Binigyan ako ng 50,000 ng OBP. Yan ang katotohanan. Hindi ko sasabihin sa inyo mga unggoy. Diba? Itong mga to, wala kayong alam sa ginagawa ng Vice President. Ginagawa nyo ng kwento para saan?
hindi makatakbo at makonbik, mga unggoy. Didilat, mamumuti mata nyo, hindi nyo makukonbik si Bibi Sara. Ani Escudero. Hiniling din ng depensa na alisin ang tanong sa record. Iginiit naman ni Ligutan na it's very much pertinent. Naku, sabi mo lang, it's very much pertinent. Ikaw lang ang naniniwala sa mga kwento mo, boy sipon. Tantanan mo kami. Yung mga kwento mo, hindi na ho paniniwalaan. Eto, sinagot ka ngayon. Iyak ka ngayon dito. Pertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. Ulitin natin Ito yung scam na naman na sinabi. Kaso nga lang, ewan ko ulit dito kay Mamang Keso. Hindi niya alam kung ano yung word na scam. Hindi ba ito isang scam Yeah. o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative. Your Counsel, it's not only argumentative, but kindly Nako ka, Mamang Keso. use appropriate language as well. Inside the scope. Your Honor, may we move to strike that last question? Dapat i-strike nga talaga. Pertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at. Buti na lang. And you've That said will it be all anyway. for the prosecution for this witness, Your Honor. 1P181382, sinasabi dyan ng isang Antonio Pagong received 100,000 pesos for the payment of purchase of information. Antonio Pagong. Ito yung tanong now. Do you have personal knowledge? Sa Tagalog, nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel La Chica nagbigay ng perang iyan, 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi? Hindi ko siya nakita, Your Okay. Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Buti nga, hindi nakuha ng tamang sagot. P181620. pa, umirit Timon Andrew Pusa. Timon Andrew Pusa. Nakatanggap ng 100,000 pesos rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel La Chica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba? Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Honor. Wala pa yun. Disburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Buti Crystal nga. clear. Let's Wala go sila to ko sagot. PIA 1069. PIA 1069. This time, isang Don Piang received 250,000 pesos for the payment of rental transports. Hindi nyo rin nakita si La Chica na nagbigay ng 250,000 pesos sa isang Don Piang. Kasi wala ka doon. Di po ba? Opo, Your Honor. Yes. Yes! Let's go to P182229. Kung may andilim, not to be outdone, meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Isipin nyo ito. Meron naman siya ditong banat. Siya ngit-ngit. Meron siyang kasunod dito. Ano yung kasunod mo? Ngit-Ngit, Bisaya for madilim. Kita nyo? Ang dami mong pasakalye. Attorney Sipon. Pag ang depensa nagbanggit lang ng kakapiraso mini trial, ang dami mong iyak. Di ba? Ang dami niyang problema. Meron kagad siyang objection. Narinig niya lang yung mini trial. Pero itong mga pasakali niya, yung mga pambibiran niya, scam, modus, hindi mo nakikita yon mga balat mo. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo makakuha ng magandang sagot. Kasi bastos mga bunganga nyo rin. Buti hindi mo tinanong kung sino si Attorney Sipon. Andilim, Pagong, Attorney Sipon. Dapat tinanong mo rin. Si Attorney Sipon kung kilala niya. So ngayon, ito. Magandang pag-usapan ito. Kahit yung mga senador, wala na humakuha tamang sagot at hindi na ho nila nakikita
At hindi sila satisfy sa sagot ni Gina Acosta. Gina Acosta, ma'am, wag kang aamin. Okay lang sa amin kahit magsinungaling ka. Basta wag kang aamin. Kung meron ka nalalaman, wag kang aamin. Pabayaan mo silang magkaigit-igit dyan. Kunyari, patay malisya ka. Pag tinanong ka ng mga senador na kalaban, yung mga bulok na 13, sabi mo, hindi mo alam. Tapos, pag hindi mo naiintindihan, sabi mo, hindi mo naiintindihan. Ganon! Eto. Tingnan nyo ito. Panoorin nyo ito, Dahil itong mamang ito, ito yung mareklamo. Ito yung laging bumabatikos kay Senador Marcoleta. Ngayon, problemado ang mama. Bakit? Hindi nakakawa ng tamang sagot. Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad. Ako, So between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera? ako Public po, funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong... Hindi. Kapag kasi yung vault, Good! kaya kailangan may vault bilang... Miss Gina Acosta, okay lang yan, Ayos yan. Kunyari, hindi mo alam yung tinatanong niya. Good! Laruin mo lang sila. Kumbaga, kunyari, magtanga-tangahan ka muna dyan. Sabi mo, hindi mo alam. Huwag ka nga amin. Okay na yun sa amin. Basta sila magbukang tanga dyan, mga senador na 13 bulok. Kahit magkaigit-igit sila dyan, huwag ka nga amin. Ang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. Opo. Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. Opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel La Chica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na... Hindi, pakisagot lang. na-encash na po. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? So, yung 2022... Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. Hindi po, Your Sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Yung 2023 Sige, po, Your guluhin Honor, mo. ganun pa rin ang... Lituhin mo siya, Miss Gina Acosta. Lituhin mo ng lituhin para masiraan na. po ako, Your Honor, i-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-encash ko na ang cheque. Then, agad po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred na Hindi, yung ginatanong tanong po, ko- Your Honor, yung object of expenditure, Your Honor. Diba, Gina, no? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, case of the 4 times, na nabudyo ka, diretso yung 125 million kay Colonel La Chica o meron pa pinasok sa vault? Yung, Lahat, yung, each of the 4 times. hindi, lahat, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2022, Your Honor, ang hiningi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Okay, Honor. yung sumunod na quarter. Then, after that, Your Honor, magsubmit siya sa akin ng fund utilization Then, report, Your after Honor. withdrawal, After withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel La Chica. And same also with the third quarter of 2023. 3 times ko po three na-release. tranches. Three Tranches. 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 So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski paggamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices.
Ayan naman siya. Paulit-ulit na lang yan. Di ba, naitanong na yan nung unang last hearing. Di ba, sinagot na nga rin yan? Yang issue na yan? Di ba? Wala naman, kahit hindi naman, wala naman sa circular, sa JC, Joint Circular, kung kailangan ba ng resibo? Meron naman nakalagay doon na kahit walang resibo kasi binago na, parang nirevise na. Ang tigas ng ulo nyo. Oo, nalilito na si Gina Acosta sa inyo, pero hindi nyo siya malilito ng gusto at para paaminin. At para umamin. Oo, nililito nila eh. Pero wala silang makuha tamang sagot. Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Ah, Hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay Ah. I'm telling you, that is supposed to be the practice. Wala kang ang pakialam. Hindi mo trabaho yan. Nabasa. Sa nabasa nga eh. Sa Joint Circular, ang tigas ng ulo nyo, pinipilit nyo eh. Kahit walang actual receipt, pwede. Nasa Joint Circular. Bakit pilit kayo ng pilit? Hindi nyo mapapaamin si Gina Acosta. Mamumuti yung mga pilik patay. Hindi nyo mapapaamin. Lalo na dito sa mapapanood nyo dito. Medyo hindi maganda yung tabas ng bunganga. Medyo bulok na ho ang lumalabas sa bibig, sabi ni Aling Ledesma. Alam mo, nakakadismaya yung gantong tao. Senador pa man din, pero kung ano yung nakikita nyo sa programa nito, ganon din ang ginagawa niya kay Gina Acosta. Panoorin nyo, ha? Of blind loyalty. Kita nyo? Yung bunganga mo. Boss. Sabi dito. Paano masabi? Paano masabi? Di ba? No, tuloy. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Pangit ng bunganga, no? Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung Dami mong alam. Nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero... Kita nyo? blind Di ba? loyalty. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Kita nyo? Harap-harapan na, sinabihan niya. Pero okay lang yun kay Gina Acosta. Pero ang tanong dito, andyan po yung comment section. Sino mas impokrito? Pag sinabihan mo yung taong resource person o testigo, hostile witness. Hostile witness ito, Hindi ito yung nasa programa mo, mama. Sasabihin mong stupido. Kung kaya mong gawin yan doon sa mga programa mo, dito, sa hostile witness, nasabi mo, pangit ng bunganga mo, boss. Sabi ni Aling Ledesma, pahilot mo. Baka pinapasma. Galon din ito sa wala rin sila makuwang tamang sagot dito, kaya ginaganon na nila. Yun, Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. JP McDonald din yun, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Meron. Wala po akong narinig na... Okay. Ganyan, Your Meron. Meron nga, Chitay. Di ba? Meron ho. Pusa. Meron apelidong pusa. May apelidong Pagong. Lahat yan meron. Sabihin mo sa akin wala. Sige, baka nakakapanood nyo yung si Pedrong Pagong. I-type nyo sa comment section. Wala raw apelidong Pagong, meron nga. Tuloy. Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao
na tumanggap na siya. Anak ka ng tibaklong, confidential ka. Ito naman, oh. Baka mamaya, yung kasama mong ACT-CIS, magsalita. Nako. Huwag masyadong ano, ha? Oo. Hindi pa tapos yung flood control issue. Bagay, weather lang, no? Panahon nila ngayon, eh. Panahon nyo ngayon. Pero pag panahon na ho ni BP Sara, nako, ewan ko lang. Kaya, bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. Kita mo? Uutusan mo pa sila. Empleyado lang sila. Ikaw ba, masasabi mo sa Vice President yun na mali siya? Mag-isip-isip ka din. Bakit na hindi tanongin si Vice President? Sige, ganito, bigyan kita ng sitwasyon. Sabihin mo sa amo mo, mali siya. Kasi wala siyang ginagawa. Yung amo mo, singag ba? Sabihin mo, mali siya. Sabihin mo, boss, wala kang ginagawa. Nagkalubog-lubog na yung mga kababayan natin, wala kang ginagawa. Kaya mo? Wala ka ng toko, oh. Magagawa nyo kami pinanganak kahapon, eh. Akala siguro ito, sa hearing niya, mapapaniwala niya tao. 2028, boss! Tapos na ang karera nyo. Wala na akong maniniwala sa inyo. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient. Di ba? So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anak ka ng tipaklong. Sinabi nga niya sa joint circular, hindi naman kailangan ang nakapangalan, yung mga totoong pangalan. Paano ba magiging confidential yan kung lahat nilagay nyo na? Lahat nakilala na. Di ba? Hindi pala. Kaya kayo hindi kayo marunong sa confidential, eh. Kaya yung mga chismis sa inyo. Yung mga chismis sa inyo, yan, nalalaman tuloy ng taong bayan, katulad ni katulad mo, katulad ni anak ng tipaklong, oh. Di ba, may issue sa'yo, sabi ni Aling Ledesma. Rin kasi, kailangan masikreto rin, ng tipaklong, oh. Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Nakalagay sa safe. Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Natural. Amo nila yun, eh. Kita mo. Ato, kahit anong paliwanag mo dito kay, kilala nyo naman kung anong kulay niyan kasama sa 13 bulok. Kaya ipipilit nila kung ano yung gusto nila. Kasi may mga pangarap to mag-vice president. Yung kapatid nangangarap maging presidente. Oy! Sabi niya Aling Ledesma, hindi na raw kayo mananalo. Last nyo na daw huyan. Sumasang-ayon ba kayo? Type nyo sa comment section. Pinipilit to nila, eh. Nautos daw ni Bibi Sara. Natural, amo nila yan. Sino ba susundin nila? Sino ba nagpapasahod sa kanila? Kung ano yung utos ni Bibi Sara sa kanila, susundin nila. Dahil yun ang amo nila. Anak ka ng tokwa ka. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am BP Yes. Sara. Di ba? Nasupalpal ka tuloy. Kaya nga po. Pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po. Yung siyempre, yun ang pagkakatiwalaan ni Vice President Sara Duterte. Doon, trust si Ma'am BP Sara. Di ba? Kahit ikaw naman, kung sino trusted mo, doon mo ipagkakatiwala, eh. Meron ka dapat pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga empleyado mo. O either hindi mo empleyado. Bakit? Kung naging tauhan mo na yan, matagal na, eh. Kung yan tao na yan,
Panahon pa ni Tatay Digong, pinagkakatiwalaan nila, wala kang pakialam. 'Di ba? Kahit sino naman eh. Sinong tao meron pinagkakatiwalaan? Kahit empleyado, kahit hindi empleyado, pinagkakatiwalaan yan. Kaya yung kwento nyo, yung mga paandar nyo na yan, wala ho kayong makukuha tamang sagot dyan. Kasi hindi aamin at walang aaminin itong si Miss Gina Acosta. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. Ha? Hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization Ah. report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachiga sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Wala naman ho kayong napapatunayan pa na naginasta. Yung iniimbestigahan nyo dyan, yung pag-withdraw, pagbibigay ni Ma'am Acosta kay Colonel Lachiga. Saan ho ba sa mga testigo nyo na sinabing inubos ho at nilustay yung pera? Meron na ho ba? Nagtatanong ho lang kami. Sagutin mo. Pinapaliwanag sa inyo, ayaw nyo pa rin makuha yung punto. Kasi nga, nagbubulag-bulagan kayo kasi nga, ayaw nyo kay Vice President Sara Duterte. Mahihirapan kayong talunin siya sa 2028. Kaya gusto nyo makonvict. Pero ang tanong, meron na bang D6 na boto? Yan ang isang malaking tanong at sampal sa katotohanan. Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na biniganda ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yung Wala confidential fund. Natural! Sa tingin mo. Basta po, binigyan po ako. Kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yon. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko Honor. tama ba sa tingin mo yung paggasta sa pagbili ng lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Butata! Bahagi ng confidential yun. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential Tama. operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Questions, Mr. Presiding Officer. Wala pa rin sila nakuha. Mga nangamuti na ho sila. Nagkaingit-ingit na sila. Namuti na ho yung talukap ng kanilang mga mata. Wala pa rin silang napapatunayan. Kahit ito, ipilit ni Boy Sipon, nasupalpal hindi ho siya eh. Nasupalpal din ito ni Gina Acosta eh. May utak naman ako. Kasi ito, kung makapagtanong, akala mo. Antindi mo, ano? Hindi ka lang boy sipon, boy scam ka pa. Meron ka pang modus-modus. Requirement na may alam sa confidential activities, walang training. Pero hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense?
Anong ibig sabihin, Your Honor? Klaro ng tanong ko. Ma'am, I will repeat the question. Sinabi, Kasi gusto mong ipamukha kay Gina Acosta, yung mga tao ay may common sense. Ikaw ba may common sense ka? Tatanong lang ho kami, Kailangan mo ba sabihin yung scam modus sa trial na yan? Mga witness lang ho ang dapat magsabi niyan. 'Di ba? Kung ano itatanong mo, sasagutin ng witness, pero yung galing sa bunganga mo, pasmado, hindi mo kailangan sabihin yan. Conclusion na yan, argumentative ng ginagawa nyo. Sampalin mo ng katotohanan, Ma'am Gina Acosta. wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang special training sa confidential activities. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang vice president, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Now, Kita mo, bastos yung bunganga talaga nito. Di ba may common sense naman? Ano gusto mong palabasin? Ikaw walang common sense. Abogado ka, kailangan mo sabihin yan. Isipin mo, hostile witness lang ho yan. Wala kang alam na tanong kundi ganyan, pambabara, pambibira. Yung mga nakikita sa inyo ng sambay ng Pilipino, magre-reflect yan sa inyo. Kaya ngayon, nagkakaigit-igit na yung mga prosecution dahil sa mga pinagagawa nyo. kanina, sinabi din ng Defense Counsel na yung certification that you identified apat, may format naman. May format naman yung joint circular, hindi po ba? Opo, Your Honor. And then, sinabi ng defense, hindi kayo allow to modify yung content ng format na iyan. Hindi po ba? Objection, Your Honor. I remember you saying that. What's the objection, Counsel? Your Honor, the question is misleading because the question is pertaining to the certification, the template of the certification, Your Honor. Exactly. If I may respond through the presiding officer. I remember that too. You mentioned it pertaining to the certification that it cannot be modified in any way. And you referred to Annex B, if I remember correctly. Yes, Your Honor. Witness man, sir. Nawala ko daw. So sinabi kanina na since may format yung certification, hindi po pwedeng i-modify ng Office of the Vice President yung format na yan. Hindi po ba? Opo. Opo. Pero ma'am, hindi po ba required, at least naman lang ma'am, common sense naman lang, Yung na kung bastos sa tingin mo, hindi tama yung nakasulat sa certification, hindi mo pipirmahan. Common sense po ba yan, di ba? Your Honor, we object to the question because the prosecution is already badgering the witness, Your Honor. Badgering. Overruled, It's Counsel. a demeaning Overruled, question, Counsel. Your Honor. That's not Overruled, badgering. Counsel. Witness may answer. Ma'am Gina, dahil hindi nyo pwedeng baguhin, hindi naman nangangahulugan na pag hindi totoo yung nakalagay doon, hindi nyo pipirmahan. Pinirmahan nyo yan dahil sa paniniwala nyo, totoo yung nakalagay doon. Sa certification po, Yes, totoo, Your Honor. Kaya meron naman po ako mga documents na galing kay Colonel Lachica na security officer after po na-implement niya ang confidential operations, Your Honor. Kaya nagpirma ko, Your Honor, mo ito akong isa sa gibasihan o basis, Your Honor. Your since it has wala ka ng ibang maipapasok dyan, boy sipon. Tablado ka na. Di ba? Gusto nyo papamukay na common sense. Yung bunganga mo, bantayan mo yan. Ito pa, ipasok natin itong isang video na ito na talaga namang tatatak sa inyo. Style nila bulok Talagang totoo yung sinasabi dito ni Madarahug dito sa video na ito. Alam nyo yung nangyayari ngayon, mga palusot na lang ito ng mga nagkakampi-kampihan na bumabatikos kay BP Sara. Kaya nasabi itong style nyo bulok. Ito kay Madarahug. Alamin natin kung ano yung magandang babanggitin dito ni Madarahug. Sir Madarahug. Yan. Yun ang gagawin ng prosecution. Hindi naman para makonvict si Sara Duterte. Yan. Hindi para magpresenta ng ebidensya. Pero para ipahiya si Yan. Sara Duterte sa publiko. Yan ang katotohanan. Ginagawa na nila yan. Noon pa, nung unang trial. Kaya tama yung sinasabi ni Sir Madarahug. Diba? Yang mga
mini trial, lahat yan pamamahiya. Ulitin natin. Spoon feeding. Yun ang gagawin ng prosecution. Hindi naman para makonvict si Sara Duterte. Hindi para magpresenta ng ebidensya. Pero para ipahiya si Sara Duterte sa publiko. Yun ang kanilang purpose sa PSA. Alam naman natin yan na wala talagang Mary Grace Piatos. Yan. Pero ipipilit nila para sabihin na may tumanggap ng pera na hindi rehistrado ang pangalan sa Philippine Statistics Authority. Pero ito yun. Yung mga nagre-receive ba ng mga pabuya na mga informant, mga tunay ba nilang pangalan ang ginagamit ng PNP, Hindi. ng PIDEA, at ng kung ano pang intelligence at enforcement unit ng Pilipinas? Hindi, di ba? Meron ngang alias Camel eh. Merong alias Kabayo. Oh. Tumanggap sila ng pabuya, milyon pa ang halaga. Bakit hindi pina-PSA? Bakit itong kay Sara lang? Dahil nga gusto nilang pagmukhain na si Sara Duterte ay nag-imbento ng pangalan para bigyan ng pera. Pero ito hindi nila magawa. Na-approve ba nila na yung tumanggap ng pera ay si Sara Duterte rin? At napunta kay Sara Duterte yung pera? Wala. Yun ang hindi nila magawa. Ang impeachment trial is about presenting evidence to show that the Vice President, while in office, committed a violation of the Constitution that would warrant her removal. Hanggang ngayon, wala pa eh. Hanggang ngayon, wala pa silang maipresenta. Ah. O di, paano ngayon yan? Kahit ano pang ipagsisigaw nila, hindi nila pwedeng sabihin na may ninakaw si BP Sara dahil wala pa naman silang napapatunayan Oo. na yung perang natanggap ng opisina ng Vice Presidente ay napunta sa kanya. Mas klaro pa, yung mga mali-maleta Yun. na naihatid doon sa mga politiko na sinasabi na nakatanggap nito. Sa itsura pa lang ng mga damit, relo at sasakyan, sigurado ka na Sayang ang bayot. nakinabang na sila. Sayang ang bayot. Totoo yan, sinasabi ni Sir Madarahug. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa silang mapapatunayan na kinumit, inumit o ninakaw ni Bibisara o dinarambong ni Bibisara itong budget. Eh, yun nga, yung mga mali-maleta eh. Tumbok na eh. Di ba? Kung umabot ka sa ating video na ito. Sa dulo ng ating video, siyempre ako naman ay maglalambing sa inyo. Huwag niyo kalimutan at kung bago ka pa lang napadpad ka sa aking channel, andyan po yung subscribe button, pumindot ka na ting! Andyan po yung bell, pindutin nyo at merong all. I-bell all nyo po para everyday makakatanggap kayo ng notification at ng video natin. At siyempre yung shoutout segment natin, shoutout nga pala kay Ma'am Pasita at kay Ma'am Maris. Oo, ay Charis. At kay si Ma'am Charis, shoutout sa inyo, special mention Ma'am ha. Salamat po and more blessing. Kay Ma'am Ivy, shoutout din po sa iyo, Ivy Salvanera. At Tommy, shoutout din po sa iyo. Danilo Bunag. Shoutout po sa inyo. Danilo Bunag again. Danilo Bunag. Ang dami. Very good. Elmira Galvan. Shoutout po sa inyo. Akonhi. Shoutout po sa inyo. Marlene Geslani. Shoutout po sa inyo. Obet Kaakbay. Jun Ragunal. Shoutout po sa inyo. Elviria Pesongo. Restituto Gamboa, shoutout po. Amor de Pueblo Vlog, shoutout sa iyo ma'am, lagi siya natutuwa sa atin. Adelina Insyong, shoutout po sa inyo. At Lub Paparol 2140, shoutout po sa iyo. Adelina Insyong again, shoutout po sa iyo ma'am. Edmond Peliosis, Ruel Sanchez, Cynthia Henry, Gilbert Tabamo,
Ellen Legado, shout out po sa inyo. Avelino Noclet. Aklet? Oo, shout out po. Nonchalant si Anito. Telma Mavina, shout out po sa iyo. Gracita Redona, Cesar Merencillo, Almusico, shout out po sa inyo. Sino? Angel Mar, Denulan, shout out po sa iyo. Gemstone, Gracita Redona, shout out po. Apolinario Ribueno, shout out po sa iyo. Dante Rubina Bartolaba, Alex Divi, shout out po sa inyo. Jamie Vlog, shout out po. Nisipon na naman tayo. Sino to? Shout out din kay Virgilio De Castro Arnelado, shout out po sa iyo, sir. Ma'am Sagbot. Shout out po sa iyo. Excuse me, sorry. Totoy De Silva, Leo Vega, Roberto Bautista, shout out po. Westro Ramos, shout out po sa inyo. Jeneline Salinas, Dante Hain, Eugene Rosales, Salvador Bora, Julito Lamusa, Joed, shout out po sa inyo. Alberto Estelore, and Marciana Maria Capasya, shout out po sa iyo. Benedict Taang, Loren Ortega. Yan, kumabot yung shoutout segment natin. Ako ho ay maglalambing, ha. Like and share. Ay, ito pa, mayroon pa. Sato Iribi, Celso Andrade, ayun. Ma'am Sedi, yan, Ricardo. Maria Capasya, ayun. Oh, yun, ha. Lucky Charm, yan. Kung abot ka sa video natin, ako na ho ay maglalambing. Please like and share nyo. Hanggang sa muli, bye-bye!